Hello, kumusta? Welcome po dito sa aking YouTube channel. Ikaw ba ay mahilig gumawa ng mga cover songs or nagla-live streaming ka, kumakanta para sa iyong audience? Siyempre, ang kailangan po natin dyan ay maganda po yung output o yung audio na lumalabas dun sa ating live streaming or sa ating mga recordings. Yan, para po mas maging kaaya-ayang pakinggan dun sa ating mga manonood or yung mga nakikinig nung ating mga recordings. At ganito pa yung mga cables na gamit ninyo. Ayan, especially kung V8 sound card yung gamit nyo, yun to, yung pinaka-basic na sound card. Ganito po yung cable na mga kasama sa kanya. Micro USB, papunta dito sa V8. Yan, pang output or pang input, pang depende po sa gamit nyo. And then, ito yung papunta sa cellphone natin. Kung magre-recording ka, papunta sa headphone jack. Ayan, bali kasi yung microphone po na part, yung pang input sa microphone, yung gamit po nitong V8 para makapagpasok siya ng audio or yung nire-record natin ay mare-record po ng cellphone natin through the microphone part po nung headphone jack. Ayan, kaya ilan yan? 3 guhit. Kasi pang headset. Yan, sa headset, 3 ding guhit. Yung isa para sa microphone. Yung 2 guhit para dun sa left and right channel ng ating headset. Ayan. Sa ano naman, dito sa gamit-gamit kong sound card na pang record ngayon, itong A2 Live sound card, ganito naman yung mga cables na kasama. Ayan. Sa pang-input naman, pang-instrument, yan, okay lang na gamitin natin ito. Pero yung sa pang-recording na natin, sa halimbawa dito sa cellphone na gamit ko, yan, sa pang-video ko, ay ibang cable na po yung gagamitin ko. Hindi na po ito. Dahil nagdedepende po yan dun sa microphone input, yung sa headset jack. 3.4mm headset jack input ng ating cellphone. Ayan, minsan maganda po yung recording. Halimbawa dito sa luma kong phone na Oppo, kapag nagre-record ako, gamit po yung ito. Yan, papasok po yan. Kukonek po sa headphone jack. Ang aking phone ay okay naman yung tunog. May clarity. Yan, importante po yan pag gumagawa ka ng cover songs. Yung clarity po ng tunog, yung kalansing, pero numinipis. Manipis po yung recording niya, yung audio. Hindi na halos katulad nung sa input natin dun sa boses o yung tunog na naririnig natin dito sa headphone. Mas malakas at mas may bass. Pero pag na-record na natin sa phone, gamit po yung ito, yung cable na kasama ng ating V8 sound card or other sound card. Dito naman, ganito yung sa A2 Live, parehas na pang headset yung jack na gamit, ay ganun din, luminipis. Ayun, depende pa yan sa phone na gamit ninyo. Ayan ha. Ang isi-share ko pa sa inyo, kasi dito po sa phone na pang video ko ngayon, yung gamit ko, yung Tecno, malinaw po yung camera niya. Maraming effects. Yan, may bokeh pa nga ngayon yung ginagamit ko. Pero, yung sa headphone jack niya, ay nagiging basag po yung boses ko lalo. Pumapangit lalo yung boses ko. Hindi na po siya katulad nung naririnig ko dito sa headset. Kapag pinapakinggan ko na, may alingaw-ngaw. Lalo na pag may echo, ginagamit ko yung echo. Parang alingaw-ngaw na yung narinig ko. Parang pangungo na nga ng kaunti. At mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung kaibahan ng paggamit nung sa headphone jack at dito sa ibang cable na sasabihin ko po sa inyo. Ayan. At yun nga, na-discover ko pa nga, kapag pala iba yung phone na ginagamit, depende pa yan dun sa, kahit na parehas na meron po silang headphone jack, ay magdedepende pa rin sa pyesa. Ewan ko sa pyesa ba yan o sa software nung phone ko, kung bakit
parang mas okay pa yung audio nitong luma kong phone, yung recording nito. Yan, ito po yung ginagamit kong pang voice over. Pag nagre-record ako ng voice over, nakakonect po sa V8, papunta po sa headphone jack. Yan, mas okay po. Pero kailangan ko pang i-boost yung audio ko kasi medyo mahina, lalo na hindi naman malakas yung boses ko pag nagsasalita. Binuboost ko, and then yun nga, numinipis. Medyo manipis. Lalo na halata pag sa pag music. Pag music yung nire-record natin. At yun po yung napapansin ko dun sa mga una ko pong mga videos, mga kanta, mga religious songs na binibigyan ko po ng drums. Medyo manipis na yung tunog, hindi na siya katulad nung naririnig ko. Tapos mahina pa, binuboost ko po dun sa pang-edit ko ng video. So ano po yung kailangan natin? Kailangan po nating bumili ng isa pang cable, or kung meron po kayong ganito, yun po yung gamitin nyo. Pero hindi po gaanong advisable para sa akin ito. Halimbawa itong Oppo, ang pang-charge po niya ay micro USB, and then kailangan natin ng sa kabilang dulo, yan pang adapter natin, OTG. Yan, OTG na gagawin ding micro USB yung connection natin. And then itong OTG natin na cable ay isasaksak natin dito sa charging part ng ating V8 sound card. Ayan. Pwede rin baliktarin yan para mas kung halimbawang hindi umaandar sa inyo yung may nakasaksak yung may part na OTG dito sa V8, ay ilagay nyo po dito sa mismong cellphone yung may OTG. Ayan. And then i-on nyo po yung OTG function ng phone ninyo. Ayan. Tapos makikita ninyo kapag naka-on na yung OTG function dito sa phone ninyo, i-search nyo sa settings OTG, and then i-on ninyo. Yan. Ang makikita po ninyo ay magkakaroon po siya ng headset na logo sa taas ng phone ninyo. Ayan, headset. Pero ang kaibahan po pag ganito yung setup natin ay parang digital na yung pumapasok sa phone natin. Hindi na analog. Analog po kasi yung sa headphone jack. Dito, digital na siguro. Hindi ako ganun ka-sure. Pasensya na, pero palagay ko digital na yan kasi pumapasok na po dito sa pang data natin. Dito po tayo, halimbawa gusto natin mag-transfer ng mga files. Dito tayo magsasaksak sa kung laptop po. Lilipat tayo. Gagamitin natin ito papunta sa USB connection ng ating laptop. Ganon din pag nag-recording kapag V8 sound card tapos laptop po yung gamit, mas maganda po sa USB papasok. Ngayon, kung cellphone naman yung gamit natin parehas, ay pwede naman natin gawin na parang USB din yung input sa cellphone natin. Gagamit po tayo ng OTG na adapter. Ayan, tulad nito, OTG adapter kung meron na kayo, ha. Pero kung wala kayo, bumili po kayo ng cable na parehas po na micro USB yung dulo. Ayan. Meron din namang cable na yung kabila. Halimbawa, yung gamit ko po ngayon pang recording, Type-C po. Type-C yung connection po niya at papasok sa cellphone ko, parehas na Type-C yung dulo. So, Type-C to Type-C yung cable na binili ko. Meron po akong OTG pero hindi ganun ka-advisable yung mga ganitong adapters, lalo na yung cable na klase na OTG kasi naglulus po sila. Prone silang maglus. Kapag gumagalaw, nagagalaw natin yung cellphone natin, naglulus, nawawala po yung connection. So, ang payo ko po sa inyo, bumili po kayo ng cable na buo.
Depende lang kung ano yung setup ninyo. Halimbawa, kung ito ay micro USB, yung saksakan ni V8, tapos yung phone ninyo Type-C, micro USB to Type-C cable po yung bilhin ninyo. Yung case ko naman dito sa A2 Live Sound Card, parehas po na Type-C yung dulo niya. Para hindi na ako gagamit ng adapter nito, ng OTG. Ayan. At ipaparinig ko po sa inyo yung audio. Kapag yung aking A2 Live Sound Card ay nagre-record gamit po itong headphone jack. Yung gamit ko po ngayon ay Type-C to Type-C. Type-C to Type-C. Kasi yung A2 Live Sound Card ko po, meron po siyang pang-output talaga kung magsasaksak ka sa computer. Ayan. Pakinggan naman ninyo kung gagamitin natin itong cable na provided po ni A2 Live Sound Card. Magiging sa headphone jack tayo magre-record. Tapos yung output natin na manggagaling sa sound card, headphone jack din yung saksakan. Pakinggan nyo po yung kaibahan. Hello sound check, hello sound check. Ito po yung tunog o yung sound quality kapag nakakonect tayo sa headphone jack ng ating cellphone, tapos yung gamit natin yung provided na cable ng ating sound card. So pagmasdan nyo po yung kaibahan, nalagyan natin ng echo. Hello sound check, hello sound check, hello mic test, hello mic test, hello mic test. So ibabalik ko na po yung ating setup kanina na gamit po yung Type-C cable na kamats po ng ating A2 Live Sound Card. At mamaya ipapakita ko rin sa inyo yung sound quality naman kung V8 sound card. Gamit naman natin yung micro to Type-C na connection. Gamit po ako ng OTG cable. So pwede rin kayong bumili ng ready-made na micro to Type-C or micro to micro USB na cable. Depende po yan sa phone na gamit nyo, sa charging port ng cellphone niyo. So ipapakita ko po sa inyo yung kaibahan mamaya kapag V8 naman yung ginagamit natin. Ayan, so ito na po yung tunog niya kung binalik ko na. O nung binalik ko na po yung Type-C to Type-C na cable. At kung V8 po yung gamit ninyong sound card, pwede din po yung tinuturo ko. Basta sasaksak po kayo dito sa charging port. Yan, dyan po yung labas po nung parang digital na signal. Yan, papunta. Halimbawa, kung laptop po yung pang-recording ninyo, gagamitin nyo lang ay ganito. Yung regular na pang-charge ng cellphone, micro USB to USB. Ito yung USB part ay sasaksak po sa USB na saksakan ng laptop ninyo. Pero dahil cellphone to cellphone po yung gamit natin, yung pang-record natin ay cellphone, gamit tayo ng OTG na adapter. Yan, OTG. Kung meron kayo, i-try nyo lang kung okay pa yung connection niya, kasi prone nga ito na mag-loose. Kapag nagalaw, minsan na-disconnect. So, ang payo ko, bumili na kayo ng cable na nakadepende kung ano yung setup ninyo. Kung Type-C yung charging port ng cellphone ninyo, bili kayo ng micro USB to Type-C. Kung parehas na micro USB to micro USB. So, ngayon naman ipaparinig ko sa inyo kung ano yung tunog kapag dito sa V8 sound card naman yung gamit ko. Ayan, ito na po yung gamit ko naman na setup ngayon. Yung common na ginagamit natin, connection kapag V8 sound card yung gamit, yung kasamang cable na micro USB at yung dulo niya ay 3.4mm headphone jack. At nakasama tayo ngayon sa headphone jack connection ng ating cellphone. Pansinin po ninyo yung audio quality niya. Yan, ganyan po yung audio quality ng ating recording kapag ang setup natin ay yung cable na kasama ni V8 sound card. At ililipat ko na po ngayon yung setup natin gamit po yung ating OTG cable. Yan, wala po akong biniling cable na pang yung micro USB to Type-C or Type-C to Type-C.
or wala po akong cable na binili na micro USB to Type-C. So ang gagamitin ko po ngayon ay itong aking OTG. Ayan, dahil hindi ko na masyadong ginagamit si V8, gagamit na lang ako ng charging cable na Type-C yung dulo at USB, at dito ko na lang isasaksak dito sa aking adapter na micro USB OTG adapter. Ayan. So ito po yung cable na gagamitin ko. Regular na pang charge o yung mismong charger ng phone nyo, yung gamitin nyo. Isasaksak ko yung OTG adapter. Yan, ito na po yung papasok niyan sa ating V8 sound card. Yan, dito na papasok sa charging port ng ating V8 sound card. At yung kabila, yung sa Type-C niya, ito naman yung papasok papunta sa ating cellphone. Ayan. Pakinggan nyo. Ayan. Ang payo ko ulit, kapag gagamit tayo ng ganitong setup ay i-turn on po ninyo yung OTG function ng cellphone ninyo. Ayan, dapat naka-on kasi pag naka-off po ay hindi nyo po mapapaandar yung cable. So kailangan naka-on yung OTG na connection. Ayan, pakinggan po ninyo pag may echo. Hello, sound check. Hello, sound check. Mic test. Hey, sound check. Hey, sound check. So ayan po yung tunog ng ating V8 sound card pag may echo. So kanina kung mapapansin po nyo, manipis yung pasok po ng tunog. Ngayon sigurado po ako mas naging okay po yung tunog. At saka pala kapag ginagamit natin yung OTG function ng ating cellphone, kung isasaksak natin yung ating sound card, ay may makikita kayo na logo na headset dun sa taas ng ating cellphone, at ang indication po niyan ay okay po yung connection natin. Nakakapag-recording po tayo, merong pumapasok na audio dun sa galing dito po sa ating V8 sound card at nare-record ng ating cellphone kasi na-recognize po niya as headset yung ating connection. So nakakapag-recording na tayo, at pansinin niyo po kung gaano ka okay yung recording natin. So ibabalik ko na po ngayon yung setup ko kanina. Gamit po yung Type-C to Type-C papunta naman dito sa aking A2 Live sound card. Ito na po yung setup ko kanina. Alisin ko lang yung echo. So ayan po yung setup ko kanina, Type-C to Type-C, kasi Type-C po yung PC OTG connection ni A2 Live sound card, at papunta sa charging port ng aking cellphone na Type-C din. Ayan, ang tandaan nyo lang, kapag ginagamit nyo yung ganitong style ng connection ay i-turn on nyo yung OTG function ng ating cellphone. Ito po yung tunog niya pag may echo. Hello, sound check. Hey, sound check. Yan, sure po ako kung ano yung naririnig ko, ganun din yung recording niya na lumalabas sa aking cellphone. So yan po yung mas magandang paraan kung paano ninyo masiset up yung recording po ninyo na mas malinaw, mas okay yung magiging tunog ng cover songs po ninyo, yung live streaming po ninyo. Hindi po siya magiging ngongo at hindi din siya magiging manipis. So ang gagamitin lang natin ay cable. Yan, mura lang naman yan yung gamit kong OTG na cable na yung dulo-dulo niya ay Type-C to Type-C, ay nabili ko lang ng nasa wala pang 70 pesos. So ganun din halos yung price nung pang V8. Basta tignan nyo lang kung ano yung dulo. Kasi yung sa V8, yung dulo po niya micro USB. Micro USB, halimbawa yung baka may mga bagong V8 na labas na kayo na Type-C na yung charging port niya, Type-C to Type-C. Kung Type-C din yung charging port ng inyong cellphone. Kung micro pa siya, Type-C to micro. So ganyan lang po. At sana may natutunan kayo sa senior ko po sa inyo ngayon. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe at pakilike po ang ating video. I hope may makabuluhan akong na-share po sa inyo, and then sana nakatulong po ako sa inyong mga pag-vlog.
and cover songs, paggawa po ng mga cover songs. Thank you and goodbye.